O ayan mga kamukilo, ito yung trabaho namin. So pinapatakpan na natin itong mga hamba na nakakabit. Dahil na-install ng mga kamukil yung 5 kwarto, na-install na natin ng 5 hamba, no? So ito na yung pinaka-forma nya. May isang bintana, no? So yung sanitary natin para sa ating mga tubig mula sa lababo, flow drain, naayos na, no? Lahat itong kwarto na to, na papunta na natin sa kanal yung mga daluyan nito, yung puntahan ng tubig. Dito kasi yung pinakakanal. So kung napapansin nyo, may mga hamba na siya. Makikita na natin yung forma, diba? 5 kwarto dito sa kabila. Sa kabila din dito, doon sa talikuran, 5 din. Ayan, nagkakaroon to ng 10 kwarto. So ngayon, pinapagawa ko na naman, linastar ko mga kamukil itong ano natin, linyada ng ating mga toilet bowl, kasabay ng pagtitiltil ng wall, na kung saan doon natin ipapadaan yung ating mga water supply, no? Yung ating plumbing installation, umpisa na rin. Bukas magdadala na ako dito ng PPR laging ginagamit ko mga kamungkil, no? Lagi ko pa yan sinasabi para iwas tagas, iwas leak. Yun yung mga hinahabol ko. May kamahalan nga lang kumpara natin sa PE hose, pero safety tayo, lalo na pag pinapadaan natin sa flooring yung ating linyada, no, ng ating tubig. Dito kasi mga kamukil, hindi talaga maiiwasan na madadaan natin sa flooring, sa ilalim, yung ating linyada, no? Kaya gumamit tayo ng PPR dito. Napapansin nyo, umpisa na yung pagtitibag. So halos CR dito, nalagyan ko na ng linyada para sa toilet bowl. So ito yung setup mga kamukila sa ginagawa namin dito. May CR, may lababo. Yan o, yung nakaano na yan, may lababo. So good for 1 to 2 person lang to mga kamukil, itong kwarto na to. Pero sulit na, no? So abangan nyo rin kung paano natin to papagandahin, kasi yung ceiling nito PVC panel. Abangan nyo rin yan. At lagi na natin gagamitin pang framing, tubular na. Hindi na tayo gagamit na metal paring, kasi kung napapansin nyo, kahapon yung lindol, nakikita natin sa social media, ang bumabagsak na mga kadalasang kisame is yari po sa metal paring, no? Hardiplex yung ginagamit, naglaglagan. Simbahan, airport, makikita natin. O ganun yung mangyayari sa metal paring. Kaya unti-unti yung improve, o mas pinapatibay pa natin, dahil sa panahon ngayon hindi natin alam, no? Madalas na yung lindol. Kaya yung mga diskarte kong mga kapil, yan po ay nagdidepende lang sa budget ng kliyente, no? Basta sinasabi ko muna sa kanila yung mga disadvantage at advantage sa gusto kong ipapagamit o sa gusto nilang ipapagamit bago ko bibilhin. Kailangan malalaman muna nila kung ano yung mga magiging epekto kapag ganito yung gagamitin natin, no? At ano rin yung kagandahan kung ganito yun din rin yung gagamitin nating materialis. So desisyon na nila yon. Pagkasang-ayon sila sa ganung klaseng materialis, at least nasabi ko na sa kanila kung ano yung mga disadvantage at advantage na makukuha balang araw. O bukas asahan natin may magpapalitada na. So yung ating prepare ng water supply, umpisa ko na rin pinapatibag ito. Yan, no? Isasabay kasi natin yung pinaka PPR natin sa ating linyada sa toilet bowl. Yan, paliter L siya, papunta yan dito mga kamukil, kasi dito malalagay yung ating sink. So sa ilalim yan may gripo na nakaabang para sa ating sink dito sa ating lababo, no? So maganda rin yung pagka plano ni kliyente dito. Renovation to mga kamukila, dati na itong paupahan, pero binago nila, no? Gusto nilang maparami pa yung kwarto. At sa ganitong paraan mga kamukil, may kanya-kanyang privacy yung mga borders, no? Dati kasi yung pasukan isa lang, so lahat nandun sa loob, no? Parang hindi masyadong makukuha ng privacy yung nagre-renta. So sa ganitong diskarte at plano, may kanya-kanya na silang privacy, kanya-kanyang pintuan, napapasukan, maganda, no?
So, sabayan pa ng ating pagkikisami dito na PVC panel. Ayan. So, makikita nyo rin yung finish nito mga kamukil. Tutukan nyo lang, no? So, sa lahat ng mga pagpapatrabaho, lalo na renovation, no? Kontakin nyo ako mga kamukil. Kung gusto nyo yung serbisyong maganda, no? Hindi ko man sinasabing ako yung pinakamagaling na gumagawa sa renovation, pero sa karanasan ko mga kamukil, mahigit 18 years na tayo na halos project ko puro renovation. Kung hindi man renovation, gagawa tayo ng second floor. Nayari po sa Tubular. Diyan tayo sumikat sa social media, no? Meron tayo sa YouTube, Mungkil Vlogs tayo sa YouTube, puntahan nyo na lang. Marami na akong videos in-upload doon. Walang ibang nahalong video doon na ina-upload ng mga kamukil. Lahat paggagawa ng bahay, nagtuturo tayo sa mga diskarte na simplihan lang pero talagang magagamit, na. So, tandaan na ang paggagawa ng bahay ay hindi po natin basta-bastang kukuha na lang tayo na dahil tinuturo ni kapitbahay, dahil yun yung gumagawa sa kapitbahay, no? Alamin muna natin, tingnan muna natin yung mga yari niya, dahil yung pera na pinapagawa nyo o gagastusin nyo dyan, alam kong hindi biro. Minsan nga inuutang yung iba para mapapagawa lang ng bahay, tapos makakuha tayo ng magtratrabaho hindi maganda, no? So, sayang. Punta tayo sa kabila. Ito, mga buhangin, nagpapadeliver ako ngayon ng hollow blocks 500, no? Pero kulang pa, siguro nasa mga 1,000 pieces pa. Yung nagamit ko ng hollow blocks dito mga kamukil, malapit na 3,000, no? Nasa 3,000 na pag ma-deliver yung 500 ngayon na pinapunta ko dito. 3,000 pieces na yung hollow blocks na gamit natin dito. Ito din yung talikuran, 5 kwarto din to. Yan, kung napapansin nyo, kompleto na yung pagpapartition. Yung ginagawa dito ngayon na ongoing, itong mga CRs. Yan, si Rula, no, yung pinakapugi nating tirador. Part, shout out Part, okay, shout out dia. Kauyaban lah. Yan, habang ating labors mga kamukil, unti-unti nang naglilinis, dahil yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, no? Kalinisan talaga, huwag pababayaan. Maganda yung takbo ng trabaho pag malinis yung area. Yan, kung nakikita nyo, malinis na, no? Yung mga gamit ko dito ko rin nilalagay. So, dito napapansin nyo wala pang CR. So pag matapos yung ginagawa ngayon mga kamukil, pababalikin ko siya dito para yung pagpapalitada continue, no? So meron na akong nakukuha ng dalawa, no, na magpapalitada. So pagkatapos sa maumpisa na nila ng palitada, itong mga nagsisi-HB laying, sila na naman yung magpapatuloy ng pagpapalitada. Pag matapos yung CHB laying, dahil yung dalawang mag-umpisa nagpalitada dito, sila na naman yung mag-framing, no, sa ating ceiling. O, tapusin nila sa pag-framing, tamang-tama mga kamukil, matatapos din yung pagpapalitada nitong ating dating mga skill dito. Sila na din yung magtatap-tap sa ating ceiling para tuloy-tuloy, no, at walang tigil ang ating operasyon, kasi marami pa tayong project na naka-abang, naghihintay. Gaya lagi ko sinasabi mga kamukil, gustuhin ko man kumuha ng maraming trabaho, pero utak ko lang yung inaano ko, kumbaga sinusunod, no? Nakaka-stress kasi kapag marami na, sobrang dami na, no? Hindi na maganda. Mabuti na itong pa isa-isa. Total, sabi ng mga kliyente natin, makakahintay sila. Mabuti na lang daw yung ganon. Madadagdagan pa yung budget nila na naipon ngayon. Okay, yung ating mga materials, marami na tayong materials dito, gaya ng PVC door. Yan, binili ko na yan mga kamukil. Isa sa diskarte kapag ano kang kontraktor, kailangan pag kuha mo ng pera, ibibili mo kagad kung ano yung ilalapat dyan, no? Simento, marami pa tayong simento. Yung ating mga sanitary, yung ating toilet bowl, kompleto na po yan, no? So bukas, hopefully tapos na yung pintuan na pinapagawa ko. 10 pirasong pintuan yon, kukunin ko naman yun, dadalhin ko naman yun dito. Nasa ganun mga kamukil, tambak na yung materialis natin, tuloy-tuloy yung trabaho. Hindi maantala na hintayin pa natin yung materialis, standby pa yung mga tao kasi wala pang materialis, no? Mahirap yung ganun, no? At si kliyente naman, lagi niya lang inaano dito,
hinahandaan yung pagkukuha ko ng budget sa kanya, pagkukuha ko ng gas, no. Ito mga kamukil, labor materials tayo dito. Sa akin na lahat, no. Lahat dito. So ang gawain na lang ni kliyente dito, pagpupundo ng budget, tapos monitor sa layout, at lagi kami nag-uusap ukol po sa mga next step na gagawin o anumang trabaho na susunod na gagawin. So nag-uusap muna kami bago namin tutuhanan gawin talaga, no? Kailangan magkasundo, magkaisa para maayos yung takbo ng trabaho, walang problema pagka ganyan. So dito malalagay yung ating, ito na yung mga tubo natin sa toilet. Ayan, kulang pa ng isang tubo pa to. Meron pa kasi dalawang CR dito, itong kwarto na to. Yan, nagkakaroon pa to ng CR, so may isa pa dito. Yung pinaka septic natin mula dyan papunta dun, yung ating septic na. So mahaba siya, hindi masyadong malapad, hindi rin masyadong malalim. Kasi yung tubig dito mga kamukil, grabe na. So panghuling banata na namin tong septic kasama na kanal. Yung kanal dito mga kamukil, yun na yung kumbaga previous ko na yun sa may-ari, no? Para sa susunod kung may papatrabaho naman siya, hindi niya tayo malilimutan. Baka tayo pa rin yung kukunin niya. So previous natin ang kanal para yung tubig hindi na magka-problema. Dito dadaan yung kanal na yun papunta doon kasi nandun yung tapunan ng tubig. Para pag operasyon nito, wala na talagang problemahin, hindi na pa problema yung pag umuulan. Dito nag-stagnant yung tubig, so mahirap yung ganon. Para wala nang problema si kliyente, isama ko na yung kanal, pagkakanal dito, yan, papunta doon. So yan lang mga kamukil, maraming salamat, and once again, this is Mungkil Builders and Tutorial. Thank you.